10 taon akong nagbulag-bulagan, Joaquin. Habang niluluto ko ang paborito mong adobo, inihahanda mo na pala ang lason ng pagtataksil sa ating higaan. Itinapon mo ako sa gitna ng ulan na parang basahang marumi dahil lang sa isang babaeng mas bata sa akin. Ngunit hindi mo alam, bawat sentimong winawaldas mo ay galing sa palad na itinatakwil mo ngayon. Gigibain ko ang mundong itinayo mo sa kasinungalingan. Handa ka na bang mabilang ang bawat butil ng palay na kailangan mong pagtrabahuhan para lang mabuhay? Sino nga ba ang tunay na pulubi sa ating dalawa? Pirman mo na ito, korason. Ayoko na sa amoy gamot at amoy kusina mo. Nakakasuka na. Ang mga salitang yon ni Joaquin ay tila mga laslas ng kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng gabi. Nakatayo siya sa gitna ng sala, suot ang kanyang mamahaling suit, habang seryosong nakatitig sa kanyang asawa. Sa kanyang mga kamay ay hawak ang mga papel na magtatapos sa 10 taon nilang pagsasama. Sa tapat niya, si Corazon ay dahan-dahang napaatras. Ang kanyang mga kamay, na nanginginig sa pagod at hapdi ng rayuma, ay pilit na humahawak sa gilid ng hapagkainan. Sa ibabaw ng mesa, mausok pa ang inihanda niyang paboritong adobo ni Joaquin. May mga kandila pang nakasindi at isang bote ng alak na binili niya gamit ang maliit na perang itinira nito sa kanya. Ito dapat ang gabi ng kanilang ika-10 anibersaryo. Isang dekada ng pagtitiis, ng pagtatago sa anino, at ng pagbibigay ng lahat ng lakas para lang maging matagumpay ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Ngunit ang sagot ni Joaquin sa kanyang pagmamahal ay ang pagismid ng kanyang mga labi. Huwag kang tumingin sa akin na parang biktima ka, korason. Tumingin ka sa salamin. You look old, you look sick, and frankly, you're an embarrassment to my status now. Kasabay ng mga salitang yon ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Valerie, isang babaeng halos kalahati ng edad ni Corazon, na nakasuot ng isang pulang damit na tila sumisigaw ng karangyaan. Kumapit ito sa braso ni Joaquin nang walang kahiya-hiya. Honey, let's go. Amoy ulam dito, baka kumapit sa buhok ko. Maarteng wika ni Valerie habang tinatakpan ng kanyang ilong. Tumingin siya kay Corazon ng may halong pandidiri. So ito pala ang pabigat na sinasabi mo. Poor thing, mukha siyang katulong kaysa asawa. Hindi nakapagsalita si Corazon. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang unti-unting pamamanhid ng kanyang buong katawan. Ang platong hawak niya para sana sa hapunan ay dahan-dahang nulas sa kanyang mga daliri. Wala siyang narinig na ingay ng pagkabasag. Tila naging bingi siya sa mundong unti-unting gumuho sa kanyang paanan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na hangin mula sa labas na tumatama sa kanyang basang pisngi. Ano pang hinihintay mo? Muling bulyaw ni Joaquin. Nilagay ko na ang mga gamit mo sa sako sa labas. Don't worry, hindi kita pagkakaitan. May 5,000 piso sa loob niyan. Sapat na yan para makauwi ka sa probinsya mo at doon mamatay sa sakit. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Doña Remedios, ang ina ni Joaquin. Imbes na awatin ng anak, lumapit ito kay Corazon at marahas na hinila ang suot nitong lumang locket. Ibibigay ko na ito kay Valerie. Hindi bagay sa isang pulubing katulad mo ang alahas ng pamilya namin. Magpasalamat ka at pinatira ka namin dito nang matagal kahit wala ka namang silbi, kundi ang magkasakit. Pinanood ni Corazon ang kanyang biyenan na ibigay ang kanyang tanging alaala mula sa kanyang yumaong ina sa babaeng kumuha ng kanyang asawa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila pinipitpit sa sakit. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Bawat tibok ng puso ay isang paalala ng kawalang katarungan. Tumalikod na sila Joaquin, Valerie at Doña Remedios, handang lumabas para magdiwang sa isang mamahaling restaurant. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, huminto si Joaquin at nilingon ang asawang nakatayo pa rin sa dilim ng kanilang dating tahanan. And one more thing, Corazon. Huwag na huwag mong gagamitin ang apelyido ko. Mula ngayon, wala ka ng kahit ano. You are nothing.
Naiwan si Corazon na mag-isa sa gitna ng hapagkainang puno ng pag-ibig na itinapon sa basurahan. Ang bawat anino sa pader ay tila nanunuya sa kanyang kahinaan. Habang ang ulan ay nagsisimulang humampas sa bintana, isang malamig na katanungan ang bumalot sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang hapdi ng pagkakaitak sa likod bago mo mapagtantong ang kamay na humihiwa sa iyo ay ang kamay na dati mong pinapakain? Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa balat ni Corazon ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa labas ng mataas na tarangkahan ng mansyong itinuring niyang tahanan. Sa loob ng 10 taon, hawak ang isang sako na naglalaman ng iilang piraso ng kanyang lumang damit at ang 5,000 pisong ibinato sa kanya ni Joaquin. Ang marangyang ilaw mula sa loob ng bahay ay tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Mula rito ay naririnig niya ang malakas na tawanan ni na Joaquin at Valerie. Ang tunog ng pagkakalansing ng mga baso ng alak na tila ba ipinagdiriwang ang kanyang pagkaalis. Sa gitna ng unos, dahan-dahang lumuhod si Corazon sa basang semento. Hindi na niya alintana ang dumi o ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto. Naalala niya ang bawat gabing hindi siya natulog para lang tapusin ang mga reports na kailangan ni Joaquin para sa kanyang promosyon. Naalala niya kung paano niya isinantabi ang sarili niyang pangarap, ang kanyang kalusugan, at ang sariling pangalan para lang itayo ang pundasyon ng tagumpay ng lalaking iyon. Ang lahat ng kayamanang tinatamasa ni Joaquin ngayon, ang bahay na ito, ang mga kotseng nakaparada sa garahe, ang impluwensya sa lipunan, lahat ng iyon ay itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha at pawis na hindi kailanman kinilala. Tumingin siya sa kanyang mga palad na puno ng kalyo at sugat mula sa pagtatrabaho sa kusina at pag-aalaga sa biyenang walang ginawa, kundi maliitin siya. Ang bawat sugat ay may kwento ng katapatan, ngunit ang bawat kwento ay tinapos ni Joaquin sa isang pirasong papel ng diborsyo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Corazon habang ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ay unti-unting naging kasing lamig ng gabing iyon. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na naghahanap ng gamot. Naghahanap na ito ng katarungan. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, isang pares ng nakasisilaw na ilaw mula sa isang mamahaling itim na SUV ang unti-unting lumapit sa kanyang kinaroroonan. Ang tunog ng gulong sa basang kalsada ay dahan-dahang huminto sa tapat mismo ni Corazon. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang lalaking naka-Amerikana ang mabilis na bumaba. Hawak ang isang malaking itim na payong upang protektahan si Corazon mula sa lamig ng ulan. Chairwoman Corazon, Diyos ko, ano ang ginawa nila sa inyo? Ang boses ni Attorney Ramos ay puno ng pag-aalala at galit. Siya ang tanging nakakaalam sa lihim na buhay ni Corazon. Ang babaeng tiningnang pulubi ni Joaquin ay ang mismong utak sa likod ng Corazon Holdings, ang higanteng kumpanya na kumukontrol sa halos lahat ng ari-arian ni Joaquin. Hindi agad sumagot si Corazon. Hinyaan niyang tulungan siya ni Attorney Ramos na tumayo. Sa sandaling iyon, ang huling patak ng luha sa kanyang mga mata ay tuluyan ng natuyo. Pinalitan ng isang matalas na ningning na tila kayang humiwa ng bakal. Tumingin siya sa mansyon sa huling pagkakataon, hindi na bilang isang asawang talunan, kundi bilang isang may-ari na handa ng bawiin ang lahat. Ang bawat sentimong winaldas ni Joaquin para sa kanyang kaligayahan ay sisiguraduhin niyang babayaran nito ng may kasamang interes na dugo at pawis. Attorney, Ramos, dalin mo ako sa penthouse. Malamig na wika ni Corazon habang pumasok siya sa loob ng sasakyan. Iniwan ang sako ng lumang damit sa kalsada. Tawagan mo ang lahat ng board members. Sabihin mong tapos na ang bakasyon ko. Ang reynang itinago niyo sa anino ay nagising na. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, hinawakan ni Corazon ang kanyang dibdib. Wala na ang kaba,
wala na ang takot. Ang tanging nananatili ay ang apoy ng determinasyon na tupukin ang lahat ng kasinungalingang itinayo ni Joaquin. Ang laro ay magsisimula na at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima na madaling apakan. Hinarap niya si Attorney Ramos na seryosong naghihintay ng kanyang susunod na utos. Attorney Ramos, simulan na natin. Gusto kong bawiin ang bawat hiningang ipinahiram ko sa kanila. Gusto kong makita kung paano gumapang sa lupa ang mga taong akala ay nasa itaas na sila ng mundo. Ang bawat yapak ni Corazon sa makintab na sahig ng penthouse suite ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Wala na ang amoy ng bawang at laso ng pang-aapi na nakadikit sa kanyang duster. Pinalitan na ito ng bango ng mamahaling lavender at ang lamig ng aircon na tila nagpapakalma sa kanyang nag-aapoy na dibdib. Huminto siya sa harap ng malaking salamin na abot hanggang kisame. Pinagmamasdan ang sariling refleksyon. Ang babaeng nasa harap niya ay basa pa rin ng ulan, maputla, at may mga mata na puno ng pait. Ngunit sa likod ng mga matang iyon ay ang talas ng isang reynang matagal na nagtulog-tulugan. Dahan-dahang tinanggal ni Corazon ang suot niyang lumang goma sa buhok. Hinayaang malaglag ang kanyang mahabang buhok sa kanyang balikat. 10 taon, bulong niya sa sarili habang hinahawakan ang kanyang namamagang mga daliri. 10 taon kong ipinahiram ang aking talino at pangalan para lang maging hari ang isang taong walang utang na loob. Inilapag ni Attorney Ramos ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang gawa sa itim na marmol. Chairwoman, narito na ang lahat ng dokumento. Ang lahat ng ari-arian na nasa ilalim ng pangalan ni Joaquin, ang mansyon, ang mga luxury cars, pati na ang kanyang posisyon sa kumpanya, ay teknikal na pag-aari ng Corazon Holdings. Isang pirma mo lang at mawawala ang lahat ng yun sa kanya sa loob ng isang iglap. Tiningnan ni Corazon ang mga papel. Doon ay nakasulat ang bawat sentimong ibinigay niya kay Joaquin para simulan ang kanyang mga negosyo. Bawat utang na binayaran niya ng palihim upang hindi mapahiya ang asawa sa harap ng kanyang mga kasosyo. Ang bawat pahina ay patunay na si Joaquin ay isang ribultong gawa sa buhangin na siya mismo ang naghubog at siya rin ang may kapangyarihang magbuwag nito. Gusto kong i-freeze ang lahat ng kanyang credit cards, Attorney Ramos. Malamig na utos ni Corazon habang kinukuha ang pluma. Simulan natin sa mga personal accounts na ginagamit niya para suportahan ang marangyang buhay ng babaeng iyon. Gusto kong maramdaman niya ang hirap na mabilang ang bawat barya para lang makabili ng pagkain. Habang pumipirma si Corazon, naalala niya ang mukha ni Joaquin kanina. Ang ngiti nito habang itinatapon ang kanyang nilutong pagkain. Ang bawat kurit ng pluma sa papel ay tila isang pagbawi sa bawat sampal at bawat masasakit na salitang natanggap niya. Isang golden moment ang namayani nang kumuha siya ng isang tasa ng mainit na tsa. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kapangyarihang hawak niya ngayon. Hinawakan niya ang tasa ng mahigpit. Dinarama ang init nito sa kanyang palad. Isang hudyat na buhay pa siya at handang lumaban. Chairwoman, paano ang tungkol sa board meeting bukas? Tanong ni Attorney Ramos. Hayaan mo siyang pumasok sa opisina na parang siya pa rin ang hari. Sagot ni Corazon nang may mapait na ngiti. Hayaan mo siyang magplano para sa kanyang kinabukasan kasama ang babaeng iyon. Dahil sa sandaling maupo siya sa kanyang swivel chair, doon ko ipaparamdam sa kanya kung paano ang malaglag mula sa langit patungo sa kalsada. Ipinikit ni Corazon ang kanyang mga mata at isinandal ang ulo sa malambot na upuan. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Habang sa kanyang isipan ay nabubuo na ang imahe ni Joaquin na pilit na kinukuskos ang kanyang card sa isang mamahaling restaurant. Hindi alam na ang kanyang buong mundo ay winakasan na ng isang babaeng tinawag niyang wala ng silbi. Attorney Ramos, tawag niya muli bago lumabas ang abogado. Siguraduhin mong
Hindi niya magagamit kahit ang huling sentimo sa kanyang bulsa. Gusto kong malaman niya kung ano ang pakiramdam ng maging nothing. Habang ang gabi ay lumalalim, isang mensahe ang pumasok sa cellphone ni Attorney Ramos mula sa Central Bank System. Ang lahat ng access ni Joaquin ay opisyal ng naputol. Sa kabilang dako ng lungsod, si Joaquin ay kasalukuyang nag-order ng pinakamahal na alak sa isang bar. Itinataas ang kanyang baso para sa bagong buhay. Walang kamalay-malay na ang kanyang huling gabi ng karangyaan ay mabilis nang nauubos. Isang tanong ang naiwan sa silid habang pinagmamasdan ni Corazon ang ilaw ng Manila mula sa kanyang bintana. Kapag ang lahat ng material na bagay ay kinuha sa isang taong mapagmataas, ano na lang ang matitira sa kanyang pagkatao? Sa loob ng isang eksklusibong restaurant sa Makati, umaalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Joaquin habang itinataas ang kanyang baso ng mamahaling champagne. Ang paligid ay puno ng karangyaan, mula sa mga kristal na chandelier hanggang sa mga gintong kubyertos na kumikinang sa ilalim ng madilaw na ilaw. Sa tabi niya, si Valerie ay abala sa pagkuha ng mga litrato ng kanilang huli-gabing piging. Ang kanyang mga braso ay puno ng mga bagong biling alahas na kumikinang sa bawat galaw niya. "Cheers to our new life, honey," malanding wika ni Valerie bago uminom ng alak. Sa wakas, wala na ang amoy gamot na babaeng yun sa buhay mo. "I can't believe tiniis mo siya ng 10 taon. Ngumisi si Joaquin. Ang kanyang mukha ay bakas ang labis na kayabangan. 10 taon na parang bilanggo, Valerie. Ngunit ngayon, ang lahat ng pinaghirapan ko ay mapupunta na sa atin. Bukas na bukas, ililipat ko na ang lahat ng shares ng Corazon Holdings sa pangalan ko. I'm the king of this city now." Nang matapos ang kanilang marangyang hapunan, itinaas ni Joaquin ang kanyang kamay upang tawagin ang waiter. Dumating ang isang lalaking nakauniporme. Bit-bit ang isang maliit na folder na naglalaman ng bill na aabot sa 6 na digit. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ni Joaquin ang kanyang itim na credit card. Ang card na sumisimbolo sa kanyang walang limitasyong yaman, at inilapag ito sa ibabaw ng mesa nang may kumpiyansa. Ngunit ang katahimikan ay tila naging mabigat nang muling lumapit ang waiter pagkalipas ng ilang minuto. Ang mukha nito ay hindi na bakas ang dati nitong paggalang. Sa halip, may bahid na ito ng pag-aalinlangan at pait. "Sir, pasensya na po, pero declined po ang card ninyo," mahinang wika ng waiter, sapat na para marinig ng mga katabing mesa. Napatigil si Joaquin sa pag-aayos ng kanyang relo. "Anong declined? Imposible. Baka sira ang machine nyo. Try it again. Subukan mo yung isa pang card ko." Inilabas ni Joaquin ang 3 pang cards mula sa kanyang wallet. Isa-isang sinubukan ng waiter ang mga ito sa tapat ng kanilang mesa. Ang bawat mahinang tunog ng machine na nagpapahiwatig ng pagkabigo ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Joaquin. Ang mga taong nasa paligid nila ay nagsimula ng magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng panghuhusga at panuno. "Honey, what's happening? Nakakahiya," bulong ni Valerie habang pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mamahaling bag. "Bakit lahat ng cards mo ayaw gumana?" "I don't know. Baka may problema sa bank system." Pasigaw na sagot ni Joaquin. Ang kanyang noo ay pinagpapawisan na sa kabila ng lamig ng aircon. "Tumawag ka ng manager. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? I am Joaquin de la Vega." Isang golden moment ang namayani nang lumapit ang restaurant manager. Hindi para humingi ng paumanhin, kundi para sabihing kailangan nilang bayaran ng bill sa lalong madaling panahon o tatawag sila ng mga security. Si Joaquin, ang taong kanina lang ay nagmamayabang bilang hari, ay mukhang isang batang nawawala sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang panginginig na kamay ay pilit na dinudukot ang huling barya sa kanyang wallet. Ngunit ang tanging nakuha niya ay ang ilang piraso ng resibo. Sa huli, napilitan si Valerie na ilabas ang sarili niyang card para bayaran ang bill
Ngunit ang kanyang mukha ay bakas na ang labis na inis at pagkadismaya. Wala na ang malambing na tinig. Pinalitan na ito ng matatalas na tingin. Nang makalabas sila ng restaurant, mabilis na naglakad si Joaquin patungo sa kanyang kotse. Pilit na iniisip kung ano ang nangyari. It's just a mistake. Bukas, aayusin ko ito sa bangko. Baka si Corazon, baka may ginawa ang babaeng yun bago siya umalis. Corazon? Yung pulubing yun? Paano niya magagawa yun? Bulyaw ni Valerie. Dalian mo na, Joaquin. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. Ngunit ang tunay na bangungot ay naghihintay sa kanila sa harap ng mansyon. Paghinto ng kanilang sasakyan, tumambad sa kanila ang isang malaking puting papel na nakadikit sa gitna ng kanilang dambuhalang pintuan. Ang mga titik ay malalaki at malinaw, tila sumisigaw ng katotohanang ayaw nilang tanggapin. Notice of eviction and seizure of property. Dahan-dahang lumapit si Joaquin sa pinto. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Binasa niya ang bawat salita sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste. Ang bahay na ito, ang kotseng kinalululanan nila, at ang lahat ng nasa loob nito ay opisyal ng kinuha ng Corazon Holdings dahil sa paglabag sa mga legal na kasunduan. Hindi maari ito. Bulong ni Joaquin habang pilit na binubuksan ang pinto, ngunit ang mga susi niya ay hindi na gumagana. This is my house. Akin ito. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Joaquin at ang tunog ng papalapit na sirena ng security patrol. Isang katanungan ang pilit na pumasok sa kanyang isipan. Isang katanungang tila may boses ni Corazon. Kapag ang lahat ng pader na nagpoprotekta sa iyo ay biglang naglaho, saan ka nalang pupulutin? Sa labas ng dambuhalang pinto ng mansyon, ang boses ni Joaquin ay pumapailan lang sa katahimikan ng gabi, puno ng desperasyon at namumuong galit. Paulit-ulit niyang isinususo ang susi sa trangka. Ngunit ang bawat pagpihit niya ay nauuwi sa pagkabigo. Ang mekanismo ng pinto ay tila naging isang pader na bakal na hindi na siya kinikilala. Buksan niyo ang pinto! Guard! Pedro, buksan niyo ito! Ang marahas na paghampas ng kanyang palad sa makinis na kahoy ng pinto ay lumikha ng isang mabigat na tunog na tila bahudyat ng kanyang sariling pagbagsak. Isang anino ang lumitaw mula sa likod ng salaming bintana. Ang security guard na dati ay halos humalik sa kanyang mga yapak ay lumabas. Bit-bit ang isang flashlight. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ang dati nitong pagyuko. Ang tindig nito ay matuwid at ang tingin ay malamig. Pasensya na po, Mr. De La Vega. May mahigpit po kaming utos mula sa management. Ang lahat ng biometric access at susi para sa unit na ito ay binawi na. Wala na po kayong karapatang pumasok sa loob. Ang boses ng guard ay walang bahid ng emosyon. Tila ba nagbabasa lamang ng isang formal na abiso. Anong management? Ako ang management. Akin ang bahay na ito. Pulyaw ni Joaquin, ang kanyang mukha ay pulang-pula na sa tindi ng pagkapahiya sa harap ni Valerie. Humarap si Valerie sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Joaquin, ano ba itong nangyayari? My designer gowns, my jewelry collection, lahat nasa loob. Sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang dahil hindi ako matutulog sa loob ng kotse. Isang golden moment ang namayani ng mapansin ni Joaquin na habang siya ay nakikipagtalo sa guard, si Valerie ay abalang-abala sa pagpunas ng isang maliit na bahid ng dumi sa kanyang Hermes bag gamit ang kanyang mamahaling panyo. Mas inaalala pa ng babae ang kinis ng balat ng kanyang bag kaysa sa dangal at nararamdaman ng lalaking nagbigay nito sa kanya. Doon sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, unang beses na nakaramdam si Joaquin ng isang malamig na kurot sa kanyang puso. Hindi dahil sa panghihinayang kay Corazon, kundi dahil sa unti-unting pagkakilala sa tunay na kulay ng babaeng pinili niya. Honey, relax. May pagkakamali lang sa opisina. We'll stay in a 5-star hotel for tonight. Bukas, aayusin ko ang lahat.
Pilit na pagpapakalma ni Joaquin, bagamat ang kanyang sariling boses ay nanginginig na rin. With what money, Joaquin? Your cards are declined. Ang pahiya ko sa restaurant kanina. Bulyaw ni Valerie. Ang kanyang tono ay wala na ang tamis ng isang katipan. Pinalitan na ito ng talim ng isang naniningil. I didn't sign up for this. Sabi mo, ikaw ang pinakamayaman sa Manila. Sabi mo, Reyna ako sa tabi mo. Pero ngayon, para tayong mga pulubi sa sarili mong tinitirhan. Stop it, Valerie. It's just a minor setback. Baka si Corazon. Baka may ninakaw ang babaeng yun bago siya umalis. Pagdadahilan ni Joaquin, pilit na ibinibintang sa iba ang kanyang kawalan ng kontrol. Corazon? Yung lampang yun. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Valerie. Kung totoo man yon, ibig sabihin, mas matalino pa sa'yo ang pabigat mong asawa. How pathetic. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, nakaramdam si Valerie ng pagyanig sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado ang bumungad sa kanya. Ang bawat salitang nabasa niya ay tila isang babala mula sa kailaliman ng hukay. Ang barkong sinasakyan mo ay mabilis nang lumulubog. Valerie, iwan mo na siya bago ka pa madamay sa kanyang pagkawasak. Ang lahat ng nasa iyo ngayon ay hiram na oras na lang. Namilog ang mga mata ni Valerie. Tumingin siya kay Joaquin na kasalukuyang nakikipagsigawan sa guard sa labas ng gate. Ang lalaking dati ay nakikita niyang hagdan patungo sa rurok ng tagumpay ay tila isa na ngayong pabigat na maglulubog sa kanya sa putikan. Isang tanong ang nanatili sa isipan ni Valerie habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga mamahaling alahas. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang isang pag-ibig na itinayo lamang sa pundasyon ng salapi? Kung ang salaping iyon ay biglang naglaho na parang bula? Habang nakatayo si Corazon sa harap ng bintana ng kanyang marangyang penthouse, dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang kanang pisngi. Ang lamig ng salamin ay tila nagpagising sa isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Isang alaala ng 7 taon na ang nakalilipas nung ang buhay nila ni Joaquin ay hindi pa kasing kinang ng mga bituin sa langit ng Manila. Tila bumalik ang kanyang gunita sa isang maliit at madilim na apartment sa Pasig. Doon, sa ilalim ng isang aandap-andap na bumbilya, si Corazon ay nakaupo sa isang lumang kahoy na silya, binalot ng makapal na kumot dahil sa mataas na lagnat. Ang kanyang bawat paghinga ay may kasamang mabigat na tunog mula sa kanyang dibdib. Isang malalang pneumonia na nakuha niya dahil sa pagtatrabaho sa 3 magkakaibang racket para lang mabayaran ang malaking utang ni Joaquin sa kanyang unang nabigong negosyo. Sa kabila ng panghihina, ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa keyboard ng laptop. Doon niya sinimulang buuin ang pundasyon ng Corazon Holdings, palihim na nag-i-invest sa stocks at nag-aanalisa ng merkado habang si Joaquin ay nasa labas, naglalasing kasama ang mga kaibigan para takasan ang katotohanan ng kanilang paghihirap. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Remedios, bitbit ang isang basong gatas na tila ba magbibigay ng kalinga, ngunit bago pa man ito makalapit, ay ibinuhos niya ang laman nito sa sahig, malapit sa paanan ni Corazon. Nakahiga ka na naman? Napakabatugan mo talagang babae ka. Ang boses ni Doña Remedios ay puno ng kamandag. Bawat salita ay tila isang latay sa likod ni Corazon. Ang anak ko ay hirap na hirap maghanap ng paraan para tayo ay mabuhay, samantalang ikaw, nagpapanggap ka lang na may sakit para hindi maglinis ng bahay. Isang sumpa ka sa buhay ni Joaquin, Corazon. Kung hindi ka lang sana niya pinakasalan, baka mayaman na kami ngayon. Hindi sumagot si Corazon. Itinuloy niya ang kanyang trabaho habang ang luha ay dahan-dahang pumapatak sa keyboard. Hindi niya kayang sabihin sa biyena na ang perang pambili ng gamot nito at pambayad sa kuryente ay galing sa pagpapanggap na ginagawa niya sa harap ng computer. Ilang sandali pa ay dumating si Joaquin, amoy alak at bakas, ang labis na pagod sa mukha. Nakita niya si Corazon
na nakatitig sa computer at ang kalat ng gatas sa sahig. Ang kanyang galit na matagal nang nag-aapoy dahil sa sunod-sunod na pagkatalo sa buhay ay tila nakahanap ng pagbubuntuhan. Corazon, hindi mo man lang ba magawang ayusin ang bahay na ito? Bulyaw ni Joaquin. Pagod na pagod ako sa labas. Tapos pag-uwi ko, ito ang bubungad sa akin. Ang dumi-dumi mo. Ang dumi-dumi ng paligid mo. Joaquin, may sakit ako. Tinatapos ko lang itong project para may pambayad tayo bukas sa bangko. Mahinang pakiusap ni Corazon. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang dahil sa sakit ng kanyang lalamunan. Ngunit hindi nakinig si Joaquin. Ang kanyang paningin ay nagdilim nang makita niyang tila hindi siya pinapansin ni Corazon. Sa isang iglap, naramdaman ni Corazon ang marahas na paghawak ni Joaquin sa kanyang balikat. Pinatayo siya nito at bago pa man siya makapagsalita, ang malakas na tunog ng palad na tumama sa kanyang pisngi ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng matinding hilo kay Corazon. Dahilan upang mapaupo siya muli sa sahig, diretso sa tapat ng nabuhos na gatas ni Doña Remedios. Doon, sa gitna ng dumi at kahihiyan, pinanood niya ang asawang mahal niya na talikuran siya ng walang bakas ng pagsisisi. Iyan ang nararapat sa isang asawang walang silbi. Huling salita ni Joaquin bago ito pumasok sa kwarto at ibagsak ang pinto ng malakas. Nabalik lamang ang diwa ni Corazon sa kasalukuyan nang marinig niya ang mahinang katok ni Attorney Ramos sa pinto ng penthouse. Tumingin siya muli sa kanyang refleksyon. Ang sugat sa kanyang pisngi ay matagal nang naghilom, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay sariwa pa rin, tila isang apoy na hindi kailanman namatay. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Corazon habang pinupunasan niya ang isang hindi inaasahang luha. Ang sampal na yon 7 taon na. Ang nakalilipas ang naging hudyat ng kanyang pagpapasya. Na balang araw, ang bawat luha na pumatak sa sahig ng apartment na yon ay magiging gintong kukuha sa lahat ng meron si Joaquin. Ang unang sampal ay para sa pag-ibig, Joaquin. Bulong ni Corazon sa hangin. Ngunit ang huling sampal ay para sa katarungan. Isang katanungan ang pilit na nangingibabaw sa katahimikan ng penthouse. Ano ang pakiramdam ng isang mapagmataas na hari kapag nalaman niyang ang bawat yapak niya sa tagumpay ay nakatapak sa likod ng babaeng minsan niyang sinampal at minaliit? Maingat na inayos ni Joaquin ang kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin ng isang pampublikong banyo. Ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa puyat at ang kanyang suot na suit ay may kaunting lukot na tila ba sumasalamin sa gulo ng nagdaang gabi. Sa kabila ng lahat, pilit niyang itinatayo ang kanyang gwardya. Naniniwala siya na ang nangyari sa mansyon ay isang malaking pagkakamali lamang sa papeles, isang legal na gusot na kayang ayusin ng kanyang awtoridad bilang CEO ng Corazon Holdings. Paghinto ng taxi sa tapat ng naglalakihang gusali ng kumpanya, huminga siya ng malalim. Ito ang kanyang kaharian. Dito, siya ang batas. Naglakad siya papasok sa lobby ng may mabilis at dekalidad na mga hakbang. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila ba nag-uutos sa lahat na tumabi at magbigay pugay. Ngunit may mali. Ang mga empleyadong dati ay halos magkandara pa sa pagbati sa kanya ay biglang naging abala sa kani-kanilang mga papeles. Ang mga gwardiya na dati ay sumasaludo ng diretso ay nanatiling nakatayo nang walang kibo. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa malayo na tila ba siya ay isang aninong hindi nakikita. Sheila, bakit hindi pa nakahanda ang kape ko? Bulyaw ni Joaquin nang makarating siya sa kanyang floor. Dire-diretso siya sa kanyang opisina, ngunit bago pa man niya mahawakan ang trangka ng pinto, nakita niya ang kanyang sekretarya na abalang naglalagay ng mga gamit sa isang malaking karton. Itinigil ni Sheila ang kanyang ginagawa. Tumingin siya kay Joaquin hindi nang may takot, kundi nang may halong awa at malamig na distansya. Mr. De La Vega,
Wala na po kayong access sa silid na ito. Ang lahat ng personal ninyong gamit ay inimpake na namin base sa utos ng Board of Directors. Anong Board of Directors? Ako ang nagpapatakbo sa kumpanyang ito. Ang sigaw ni Joaquin ay bumasag sa katahimikan ng buong palapag. Kinuha niya ang kanyang keycard at pilit na idinikit sa sensor ng pinto. Ngunit ang tanging lumabas ay ang pulang ilaw na nagpapahiwatig na ang kanyang access ay tuluyan ng binawi. Isang golden moment ang namayani nang makita ni Joaquin ang kanyang nameplate. Ang gintong plaka na may nakaukit na Joaquin de la Vega, CEO, na dahan-dahang kinuha ni Sheila at inilagay sa loob ng karton sa itaas ng mga lumang folder at stapler. Ang simbolong iyon ng kanyang kapangyarihan ay naging isang piraso na lamang ng basura sa gitna ng silid. Naramdaman ni Joaquin ang biglaang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat mata ng mga empleyado na nakasilip mula sa kanilang mga cubicle ay tila mga palasong tumutusok sa kanyang natitirang dangal. Hindi maaari ito. Tatawag ako sa head of security. Tatawag ako sa legal. Pilit na pagmamatigas ni Joaquin, bagamat ang kanyang boses ay pumipiyok na sa tindi ng kaba. Hindi na kailangan, Mr. De La Vega. Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa dulo ng hallway. Lumabas si Attorney Ramos, bit-bit ang isang formal na termination letter. Ang lahat ng shares na hawak mo ay napatunayang binili gamit ang mga pondo na hindi sa iyo legal na nagmula. Ang tunay na may-ari ng Corazon Holdings ay nagdesisyon na tapusin na ang iyong serbisyo, epektibo ngayong oras. Sino? Sino ang may-ari na yan? Pakiharap mo sa akin ang duwag na yan. Galit na hamon ni Joaquin habang pilit na kinukwelyuhan ang abogado. Sa isang iglap, 2 malalaking lalaki mula sa security team ang humawak sa mga braso ni Joaquin. Wala silang sinabi, ngunit ang higpit ng kanilang pagkakahawak ay nagparamdam sa kanya na wala na siyang laban. Marahas siyang kinaladkad patungo sa CEO suite, ang pinakamataas at pinakamarangyang opisina sa buong gusali. Bumukas ang dambuhalang pinto ng suite nang walang ingay. Ang silid ay puno ng amoy ng sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Isang amoy na tila pamilyar sa kanyang pang-amoy, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Sa gitna ng silid, nakaharap sa malaking bintana na tanaw ang buong lungsod, ay ang malaking swivel chair. May isang babaeng nakaupo roon, nakatalikod sa kanya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang suot na itim na blazer ay sumisimbolo ng ganap na awtoridad. Narito na po siya, chairwoman. Mahinang wika ni Attorney Ramos, dahan-dahang uminog ang upuan. Ang bawat sentimetro ng pag-ikot nito ay tila isang mabagal na pagbitay para kay Joaquin. Nang tuluyan ng humarap ang babae, naramdaman ni Joaquin na tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin sa loob ng kanyang baga ay biglang naglaho. Ang babaeng itinapon niya sa ulan, ang babaeng tinawag niyang amoy gamot at walang silbi, ay nakaupo ngayon sa trono na dati ay pinapangarap niya. Walang bakas ng sakit sa kanyang mukha. Ang tanging naroroon ay ang isang matalim at nakamamatay na ngiti. Good morning, Joaquin. Ang boses ni Corazon ay kasing lamig ng bakal. Sabi mo kagabi, wala na akong kahit ano. Pero tignan mo, tila ikaw ang mukhang walang-wala ngayon. Napako ang paningin ni Joaquin sa mga mata ni Corazon. Isang katanungan ang pilit na sumisigaw sa kanyang isipan. Isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Paano mo mapapatawad ang iyong sarili kung malaman mong ang taong kinaladkad mo sa putikan ay siya palang may-ari ng langit na iyong tinitingala? Huwag mong dungisan ang sahig ng opisina ko ng iyong mga yapak, Joaquin. Masyadong mahal ang paglilinis dito para sa isang taong wala ng pambayad kahit sa sarili niyang hapunan. Yang boses ni Corazon ay walang bakas ng galit. Ito ay patag, malamig, at puno ng awtoridad na tila babawat salita ay isang hatol ng kamatayan. Nanatiling nakatayo si Joaquin sa gitna ng silid.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang imahe ni Corazon na nakaupo sa trono ng Corazon Holdings ay isang bangungot na hindi niya kayang gisingan. Habang nagaganap ang tensyon sa itaas na palapag, isang dambuhalang sasakyang pampubliko ang huminto sa tapat ng gusali. Bumaba si Doña Remedios, suot ang kanyang pinakamahal na bestida na tila ba pupunta sa isang marangyang pagtitipon. Ngunit ang kanyang mukha ay bakas ng labis na pag-aalala at pait. Hindi pa niya alam ang buong katotohanan. Ang tanging alam niya ay tinanggal ang kanyang anak at kailangan nilang makuha ang tulong ng chairwoman upang maibalik ang dangal ng pamilya de la Vega. Pumasok ang matanda sa lobby ng may mabilis na hakbang. Ang kanyang baston ay lumilikha ng ritmo sa makintab na sahig. Nasaan ang inyong chairwoman? Gusto ko siyang makausap. Hindi niyo ba alam na ang anak ko ang CEO ng kumpanyang ito? Bulyaw ni Doña Remedios sa receptionist. Ang kanyang tinig ay puno ng kayabangan na tila ba pagmamay-ari pa rin nila ang mundo. Ang receptionist na dati ay yumuyuko sa bawat utos ng matanda ay nanatiling nakaupo ng tuwid. Pasensya na po, madam. May meeting po ang chairwoman. Hindi po kayo pwedeng pumasok ng walang appointment. Appointment? Ako ang ina ni Joaquin de la Vega. Wala akong kailangang appointment para pumasok sa sarili naming teritoryo. Marahas na itinulak ni Doña Remedios ang harang sa counter. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa elevator, bumukas ang pinto nito. Lumabas si Corazon. Kasunod si Attorney Ramos at ang ilang mga security personnel. Ang buong lobby ay biglang tumahimik. Ang lahat ng mata ay nakapako sa babaeng naglalakad nang may poise at dignidad. Nang makita ni Doña Remedios ang pamilyar na mukha, panandali ang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Corazon? Anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang suot mo? Ang boses ng matanda ay humina. May halong pagkalito at takot. Nandito ako para isumbong ang mga taong nagnanakaw sa posisyon ng anak ko. Tulungan mo kaming mahanap ang chairwoman. Bilis! Isang golden moment ang namayani nang huminto si Corazon sa tapat ng kanyang dating biyenan. Dahan-dahan niyang tiningnan ang locket na nakasabit sa leeg ni Doña Remedios, ang alahas na pilit nitong kinuha sa kanya kagabi. Sa halip na sumigaw, dahan-dahang itinaas ni Corazon ang kanyang kamay at inayos ang kwelyo ng matanda. Isang kilos na tila ba nagpapakita pa rin ng paggalang ngunit may dalang mensahe ng ganap na paghihiwalay. Ang init ng balat ni Corazon ay tila naging yelo sa pakiramdam ng matanda. Madam Remedios, ang boses ni Corazon ay malambot ngunit matalim. Nakalimutan niyo na ba ang sinabi niyo kagabi? Sabi niyo, isa akong pulubing walang silbi. Sabi niyo, sumpa ako sa buhay ng anak niyo. Namilog ang mga mata ni Doña Remedios. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ako ang chairwoman na hinahanap mo. Diretsong sagot ni Corazon. At ang gusaling ito, ang kumpanyang ito, pati na ang pensyon na inaasahan mo bawat buwan. Lahat ng iyon ay nasa ilalim ng aking mga palad. Ang bawat sentimong ipinambibili mo ng iyong mga gamot ay galing sa babaeng tinawag mong pabigat. Tila gumuho ang langit sa ulirat ni Doña Remedios. Napahawak siya sa kanyang baston ng mahigpit habang ang kanyang tuhod ay nagsimulang manghina. Ang bawat mata ng mga empleyado na nakatingin sa kanya ay tila mga saksi sa kanyang ganap na pagkapahiya. Ang katarungan ay hindi dumating sa anyo ng isang sampal, kundi sa anyo ng katotohanang ang taong inapakan mo ang siyang tanging nagliligtas sa iyo sa gutom. Corazon, anak, hindi ko sinasadya. Ang panginginig ng boses ng matanda ay bakas ng desperasyon, ngunit tinalikuran na siya ni Corazon. Attorney Ramos, pakisiguradong mailabas si Madam de la Vega ng maayos. Utos ni Corazon habang naglalakad
patungo sa kanyang sasakyan at huwag kalimutang i-cancel ang lahat ng allowance na nakapangalan sa kanya. Mula ngayon, matututo silang mabuhay sa sarili nilang mga paa. Habang kinalakaladkad palabas ng security ang matanda, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Paano mo luluhuran ang taong dati ay tiningnan mo lamang bilang isang anino sa iyong likuran? Lumayas ka na dyan, Joaquin. Hindi mo ba nababasa ang karatula? Hindi na sa iyo ang bawat butil ng alikabok sa sahig na ito. Ang boses ng sheriff ay walang bahid ng awa habang binabasa ang formal na kautusan sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon. Sa likod niya, isang grupo ng mga lalaki ang abala sa paglalabas ng mga muebles, ang mamahaling sofa na gawa sa Italianong balat, ang dambuhalang piano, at ang mga painting na kasing halaga ng isang buhay. Bawat gamit na inilalabas ay tila isang bahagi ng pagkatao ni Joaquin na tinatapyas ng walang pakundangan. Nakatayo si Joaquin sa gitna ng kalsada. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng hapis. Pinagmamasdan niya ang kanyang buhay na unti-unting inilalagay sa likod ng isang malaking truck. Ang mansyong ito na itinayo ni Corazon gamit ang bawat sentimo ng kanyang lihim na paghihirap ay hindi na tumititig sa kanya ng may kalinga. Ang bawat bintana nito ay tila mga matang nanunuri at nagtataboy sa kanya. Wait! Sandali lang. That's my collection. Hindi niyo pwedeng kunin yan. Pilit na pagpigil ni Joaquin nang makita niyang inilalabas ang kanyang mga mamahaling relo, ngunit isang mabilis na harang ng mga security guard ang nagpahinto sa kanya. Ang bawat pagtangka niyang lumapit ay nagbubunga lamang ng mas masakit na pagtaboy. Eksaktong dumating ang isang taxi at bumaba si Doña Remedios na tila nawawala sa sariling ulirat. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak matapos ang huling engkwentro kay Corazon sa kumpanya. Nang makita niya ang mga gamit na nakatambak sa kalsada, napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga ay tila isang pakikibaka para mabuhay. Joaquin, anak, anong nangyayari? Bakit nasa labas ang mga gamit natin? Ang boses ng matanda ay halos pabulong na lang, puno ng takot na hindi niya kailanman naramdaman. Bago pa makasagot si Joaquin, bumukas ang pinto ng mansyon at lumabas si Valerie. Ngunit hindi siya lumabas upang damayan si Joaquin. Bit-bit niya ang 3 malalaking maleta. Ang kanyang suot ay pangalis at ang kanyang mukha ay nakatago sa likod ng isang madilim na salamin. Valerie, honey, salamat at andyan ka. Tulungan mo kaming kausapin ang mga taong ito. Sabihin mo sa kanila na hindi ito maaari. Sigaw ni Joaquin, tila nakakita ng huling pag-asa. Ngunit huminto si Valerie sa tapat ni Joaquin at ibinaba ang kanyang salamin. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Walang bakas ng pag-ibig, walang bakas ng pagsasama. Joaquin, I'm leaving. I'm not a martyr like your ex-wife. Hindi ko kayang tumira sa kung saan-saang butas lang dahil nawalan ka ng pera. It's over. Anong sinasabi mo? Mahal natin ang isa't isa, Valerie. I gave you everything. Ang boses ni Joaquin ay pumiyok. Ang bawat salita ay may kasamang pait ng pagtataksil. Binigay mo ang lahat dahil may pera ka, Joaquin. Pero ngayon, you're just a loser with a lot of debts. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Valerie bago siya sumakay sa isang naghihintay na kotse sa kanto. Hindi man lang niya nilingon ang lalaking sumira ng sariling pamilya para lang sa kanya. Isang golden moment ang namayani nang mapansin ni Joaquin ang isang lumang litrato na nalaglag mula sa isa sa mga kahon. Isang litrato nila ni Corazon noong bago pa lang silang mag-asawa. Sa litratong yon, simple lang ang kanilang kasuotan, ngunit tunay ang nangiti sa kanilang mga labi. Dahan-dahan itong nilipad ng hangin patungo sa putikan sa gilid ng kalsada at bago pa man ito maabot ni Joaquin, ay natapakan na ito ng isa sa mga tauhan ng sheriff. Ang imahe ng kanilang nakaraan ay tuluyan ng nabura ng dumi at ulan. Joaquin, saan tayo pupunta? Malamig na, anak.
Ang pag-iyak ni Doña Remedios ay tila isang malungkot na awit sa gitna ng kadiliman. Naiwang nakatayo si Joaquin sa gilid ng kalsada sa tapat ng mansyong hindi na kanya, kasama ang inang dati ay kasing lupit niya sa pagtataboy kay Corazon. Wala siyang pera, wala siyang kaibigan, at higit sa lahat, wala na siyang tahanan. Ang bawat sentimong winaldas niya ay naging isang dambuhalang pader na naghihiwalay sa kanya sa mundo ng karangyaan. Isang lihim na katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan habang pinagmamasdan niya ang madilim na langit. Kapag ang lahat ng taong sinandalan mo ay tinalikuran ka sa oras ng iyong pagbagsak, mapagtatanto mo na ba na ang tanging taong hindi ka sana iiwan ay ang siyang unang-una mong itinapon sa putikan? Sa loob ng isang pribadong suite sa pinakasikat na beauty wellness center sa Bonifacio Global City, ang hangin ay puno ng amoy ng sariwang jasmine at peppermint. Wala na ang masangsang na amoy ng sibuyas, ang lansa ng isda, at ang amoy ng matapang na gamot na tila dumikit na sa balat ni Corazon sa loob ng 10 taon. Ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang malambot na haplos ng mga mamahaling langis at ang dahan-dahang paghilom ng kanyang pagkatao. Habang nakahiga si Corazon, pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kalyo na dati ay matigas at magaspang dahil sa walang tigil na gawaing bahay ay unti-unti nang lumalambot. Ang kanyang rayuma na dati ay nagpapahirap sa bawat hakbang niya ay tila nakahanap ng panandaliang kapahingahan sa ilalim ng mga bihasang kamay ng mga masahista. Hindi lamang ang kanyang katawan ang binabago. Ang bawat haplos ay tila nagbubura sa bawat masasakit na salita ni Joaquin na tila nakaukit na sa kanyang kalamnan. Madam, handa na po ang inyong isusuot para sa Grand Gala bukas, mahinang wika ng kanyang personal stylist habang dahan-dahang inilalantad ang isang gown na gawa sa itim na seda na may mga nakadetalye na kristal na tila mga bituin sa madilim na langit. Tumayo si Corazon at humarap sa dambuhalang salamin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi na siya natatakot sa kanyang nakikita. Wala na ang babaeng mataba ang eye bags, wala na ang babaeng maputla at mukhang laging pagod. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may matuwid na tindig, may ningning sa mga mata, at may awtoridad sa bawat galaw. Isang golden moment ang namayani nang dahan-dahan niyang haplusin ang sariling mukha. Naalala niya kung paano siya tinawag ni Joaquin na amoy lupa at pabigat. Kinuha niya ang isang mamahaling lipstick na kulay matingkad na pula. Ang kulay na dati ay ipinagbabawal ni Joaquin dahil masyado raw itong agaw pansin. Sa bawat pagpahid niya nito sa kanyang mga labi, tila ba muling nabubuhay ang kanyang tapang. Ang pulang kulay na iyon ay hindi lamang pampaganda. Ito ay simbolo ng dugong dumanak sa kanyang puso na ngayon ay nagbibigay ng bagong lakas. Attorney Ramos, tawag ni Corazon nang pumasok ang kanyang matapat na abogado. Handa na ba ang lahat para bukas? Opo, Chairwoman. Ang lahat ng mga pinakamalalaking investor at ang media ay darating. Wala silang kaalam-alam kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng Corazon Holdings. Sagot ni Attorney Ramos nang may halong paghanga sa kanyang mga mata. At tungkol po kay Joaquin, nakarating na sa kanya ang imbitasyon. Tulad ng inaasahan, gagawin niya ang lahat para makadalo. Sa pag-aakalang ang chairwoman ang huling pag-asa niya para makabangon. Isang malamig at misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Corazon. Hayaan mo siyang umasa, Attorney Ramos. Hayaan mo siyang isuot ang kanyang huling natitirang dignidad bago ko ito tuluyang hubarin sa harap ng buong mundo. Tumingin muli si Corazon sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila maliliit na hiyas. Ramdam niya ang kapayapaan, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagtuklas na ang kanyang halaga ay hindi kailanman nakadepende sa pagmamahal ng isang lalaki. Ang sugat ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito dumudugo.
Ito ay naging isang pilat na magpapaalala sa kanya ng kanyang pinagdaanan. Isang katanungan, ang pilit na nangingibabaw, habang pinaghahandaan ni Corazon ang kanyang muling pagsilang. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata bukas, makikilala pa kaya ni Joaquin ang babaeng sinira niya? O ang makikita niya ay ang reynang handa nang tapusin ang kanyang kaharian? Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa noo ni Joaquin ay tila ba kumukulo sa init ng sikat ng araw sa gitna ng siksikang kalsada ng EDSA. Wala na ang malamig na aircon ng kanyang dating opisina. Pinalitan na ito ng malapot na usok mula sa mga bus at jeep na tila sumasakal sa kanyang bawat paghinga. Nakasuot siya ng isang kupasing t-shirt na may mantsa ng grasa habang ang kanyang mga kamay na dati ay tanging pluma at baso ng alak lang ang hawak. Ngayon ay mahigpit na nakakapit sa isang basket ng malamig na tubig na ibinebenta niya sa mga motorista. Tubig po. Tubig kayo riyan. Ang boses ni Joaquin ay paos at basag, malayo sa dating awtoridad na tanging maririnig sa bawat board meeting. Bawat sigaw niya ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa kanyang sariling dangal. Isang itim na Mercedes-Benz ang huminto sa kanyang tapat. Isang kotseng kaparehong-kapareho ng dati niyang minamaneho. Isang golden moment ang namayani nang makita ni Joaquin ang sariling refleksyon sa madilim na salamin ng bintana ng kotse. Hindi na niya makilala ang taong nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang balat ay nasunog na ng araw, at ang kanyang mga balikat ay nakakubli na sa bigat ng kahihiyan. Nang bumaba ang bintana, isang lalaking nakasuit ang nag-abot sa kanya ng barya para sa isang bote ng tubig. Ang barya ay nahulog sa kalsada, diretso sa putikan, at kailangang lumuhod ni Joaquin para pulutin ito. Doon, sa gitna ng dumi at usok, naramdaman niya ang tunay na lasa ng lupang dati ay inaapakan niya lang. Joaquin, anak, nauuhaw na ako. Ang mahinang tinig ni Doña Remedios mula sa gilid ng bangketa ay tila isang dagdag na pasakit. Ang matanda ay nakaupo sa ibabaw ng isang karton. Ang kanyang mamahaling bestida ay marumi na at punit-punit. Ang kanyang mga gamot na dati ay binibili sa pinakamahal na botika ay hindi na nila kayang tustusan. Heto inay, uminom muna kayo. Bulong ni Joaquin habang inaabutan ng ina ng isang boteng tubig na dapat sana ay ibebenta niya. Bukas aayusin ko ang lahat. Makakausap ko ang chairwoman. Sabi ni Attorney Ramos, inimbitahan niya ako sa gala. Siguro ay may kaunti pa siyang malasakit sa akin. Sana nga anak, sana nga ay hindi pa huli ang lahat. Sagot ng matanda habang nanginginig ang mga kamay. Isang sandali pa ay napalingon si Joaquin sa isang malaking screen sa tapat ng isang mall. Doon ay ipinapakita ang balita tungkol sa gaganaping Grand Gala ng Corazon Holdings. Ang host ay masayang nagkukwento tungkol sa mystery chairwoman na nagpabagsak sa dating tiwaling pamunuan at nagdala ng bagong pag-asa sa kumpanya. Bagamat malabo ang kuha, nakita ni Joaquin ang isang babaeng nakatayo sa anino, nakasuot ng isang marangyang gown na tila ba isang reynang nagmamasid sa kanyang kaharian. Hindi alam ni Joaquin kung bakit. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila bumibilis sa kaba at takot. Ang bawat alaala ng kanyang pagmamalupit kay Corazon ay tila mga aninong bumabalik para sakalin siya. Kung sino man siya, kailangan ko siyang luhuran. Bulong ni Joaquin sa sarili habang hinahawakan ang lukot na imbitasyon sa kanyang bulsa. Kailangan ko siyang mapatawad bago pa kami mamatay sa gutom dito. Isang malamig na katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Ano ang gagawin mo kapag ang tanging pintong natitira para sa iyong kaligtasan ay ang pintong ikaw mismo ang nagsara at nagkandado ng may labis na puot? Dahan-dahang hinaplos ni Joaquin ang lukot na imbitasyon sa kanyang nanginginig na palad. Ang puting papel na may gintong tatak ng Corazon Holdings
ay tila isang banal na relikya sa gitna ng maruming paligid ng pampublikong palikuran kung saan siya nagtatago. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na nakasulat doon ay tila isang bulong ng pag-asa sa gitna ng kanyang pagkakalunod. Kailangan kong maging maayos. Hindi ako pwedeng humarap sa kanya na mukhang pulubi, bulong ni Joaquin sa kanyang sarili habang tinititigan ang kanyang refleksyon sa basag na salamin. Kinuha niya ang kanyang huling natitirang coat, isang itim na tuxedo na dati ay kasing kinang ng kanyang ambisyon, ngunit ngayon ay amoy-amag na at may ilang punit sa selyo. Isang golden moment ang namayani nang kumuha siya ng isang kinakalawang na perdable safety pin upang pagdugtungin ang punit sa ilalim ng kanyang kilikili. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila isang tusok din sa kanyang huling natitirang dangal. Gumamit siya ng tubig mula sa tumutulong gripo upang pilit na pasunurin ang kanyang gulo-gulong buhok. Ang malamig na likido ay gumagapang sa kanyang batok na tila isang babala ng paparating na unos. Inay, aalis na ako. Ito na ang huling pagkakataon natin. Wika ni Joaquin kay Doña Remedios na nakasandal sa pader ng gusali sa labas. Tumingin ang matanda sa kanya, ang mga mata ay puno ng desperasyon. Galingan mo, Joaquin. Sabihin mo sa chairwoman. Sabihin mo na humihingi ako ng tawad. Sabihin mo na nagugutom na tayo. Tumango si Joaquin, bagamat may malaking bato na nakabara sa kanyang lalamunan. Sumakay siya sa isang siksikang jeep patungo sa Bonifacio Global City. Habang umaandar ang sasakyan, ramdam niya ang malaking pagkakaiba ng kanyang mundo sa mundong kanyang pupuntahan. Ang mga gusaling naglalakihan, ang mga kotseng kumikinang sa ilalim ng mga makukulay na neon lights. Lahat ng yon ay tila mga hiyas na dati niyang pag-aari, ngunit ngayon ay ipinagkakait na sa kanya. Pagdating niya sa tapat ng dambuhalang hotel kung saan gaganapin ang gala, panandalian siyang natigilan. Ang pulang carpet ay tila isang mahabang dila ng apoy na handang lumamon sa sino mang hindi karapat-dapat. Nakita niya ang mga mamahaling sasakyan na isa-isang humihinto. Iniluluwa ang mga taong dati niyang kasama sa tuktok ng lipunan. Mr. De La Vega, ang inyong imbitasyon po. Malamig na wika ng bouncer na nakatayo sa bukana. Inabot ni Joaquin ang lukot na papel. Nang makita ng bouncer ang gintong selyo, dahan-dahan itong tumabi upang paraanin siya. Ngunit may bakas ng panunuya sa mga mata nito habang tinitignan ang kanyang sapatos na puno ng dumi ng kalsada. Pumasok si Joaquin sa loob ng ballroom. Ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang tunog ng mga violin ay tila isang sampal sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Hinanap ng kanyang mga mata ang chairwoman. Ang babaeng sa paniniwala niya ay nagpadala ng imbitasyong ito dahil may natitira pa itong malasakit sa kanyang talento. Umaasa si Joaquin na sa gabing ito, sa harap ng lahat, ay bibigyan siya nito ng pagkakataong muling makatayo. Siguradong nagkamali lang ang lahat. Kapag nakita niya ako, maaalala niya kung gaano ako kagaling. Pilit na pagpapakalma ni Joaquin sa kanyang sarili habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa loob ng kanyang dibdib. Isang malakas na liwanag ang tumama sa entablado, hudyat na magsisimula na ang programa. Ang lahat ng tao ay lumingon sa itaas ng hagdanan. Doon, sa gitna ng karangyaan, isang anino ang dahan-dahang lumitaw. Ito na ang pagkakataon kong bumangon, bulong ni Joaquin habang mahigpit na nakakapit sa kanyang hiram na coat. Hindi alam na ang bawat hakbang niya papasok sa silid na yon ay isang hakbang patungo sa pinakamalaking kahihiyan ng kanyang buhay. Isang katanungan ang pilit na nangingibabaw sa gitna ng marangyang tugtugin. Kapag ang iyong huling pag-asa ay itinayo mo sa pundasyon ng iyong sariling mga kasalanan, handa ka bang makita ang pagguho nito sa harap ng buong mundo? Ang dambuhalang bulwagan ng Grand Ballroom ay tila isang dagat ng nagniningning na mga bituin. Ang bawat chandelier sa kisame ay naglalabas ng liwanag na sapat na
upang masilaw ang sinumang papasok. Ang amoy ng pinakamahal na pabango mula sa Paris at ang halimuyak ng libu-libong puting rosas ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon. Sa gitna ng karangyaang ito, si Joaquin ay nakatayo sa isang sulok. Pilit na itinatago ang kanyang punit na selyo sa ilalim ng madilim na anino ng isang column. Ang bawat tawanan at bulungan ng mga nasa paligid ay tila mga palasong tumutusok sa kanyang dibdib. Nakikita niya ang kanyang mga dating kasosyo na abala sa pakikipag-usap sa mga dayuhang investor. Walang sino man ang tumingin sa kanyang direksyon. Para sa kanila, ang isang Joaquin de la Vega na wala ng pera ay mas mababa pa sa isang langgam na pwedeng apakan. Biglang bumagal ang tempo ng musikang nagmumula sa mga biolin. Ang sabay-sabay na pagpihit ng mga ulo ng mga panauhin patungo sa malawak na hagdanan ay lumikha ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga spotlight ay dahan-dahang itinuon sa itaas, kung saan ang isang anino ay nagsimulang gumalaw. Ladies and gentlemen, ang boses ng tagapagsalita ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng paggalang. Maraming usap-usapan, maraming katanungan. Ngunit ngayong gabi, ang tabing ay tuluyan ng mahahawi. Ipinapakilala ko sa inyo ang babaeng nag-iisang utak sa likod ng Corazon Holdings, ang ating chairwoman, Doña Corazon. Ang bawat hakbang ng isang pares ng itim na stilettos sa pulang carpet ay lumikha ng isang ritmo na tila batibok ng puso ng bawat nakikinig. Isang babaeng nakasuot ng gown na gawa sa itim na seda, na pinalamutian ng mga kristal na tila mga luha ng langit. Ang dahan-dahang bumaba. Ang kanyang balat ay kasing kinang ng porselana at ang kanyang mga labi ay may kulay ng pinakamatingkad na rosas. Ang kanyang bawat galaw ay may taglay na kapangyarihan na tila ba ang buong gusali ay yumuyuko sa kanyang harapan. Nabitawan ni Joaquin ang hawak niyang baso ng tubig, ang tunog ng pagtama nito sa sahig, at ang pagwisik ng tubig sa kanyang sapatos ay hindi niya napansin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa babaeng nasa hagdanan. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang hindi nakikitang kamay. Corazon? Ang pabulong na wika ni Joaquin ay halos hindi lumabas sa kanyang mga labi. Hindi maaari ito. Dahan-dahang lumakad si Corazon sa gitna ng maraming tao. Ang bawat isa ay tumatabi upang bigyan siya ng daan. Tila ba siya ay isang reynang naglalakad sa gitna ng kanyang mga nasasakupan. Ang mga nakasisilaw na liwanag mula sa mga lente ng kamera ay walang tigil sa pagtama sa kanya. Ngunit hindi man lang siya kumurap. Ang kanyang tingin ay diretso, matapang, at puno ng katarungan. Huminto si Corazon sa tapat mismo ni Joaquin. Isang golden moment ang namayani nang makita ni Corazon ang isang maliit na perdibleng pilak na nakaipit sa coat ni Joaquin. Doon, sa harap ng lahat ng mga pinakamayayamang tao sa bansa, ang lahat ng itinatagong kahihiyan ni Joaquin ay tila ibinalandra sa gitna ng entablado. Ang lalaking dati ay tinawag siyang pabigat, ay nakatayo ngayon sa harap niya, nanginginig, at mukhang isang taong naliligaw sa sarili niyang panaginip. Joaquin! Ang boses ni Corazon ay malumanay, ngunit kasing talas ng isang labaha. Salamat at nakadalo ka. Gusto ko sanang makita mo kung paano ko pinalalago ang kumpanyang sinabi mong ako ang sumisira. Corazon, anong laro ito? Ang panginginig ng boses ni Joaquin ay bakas ng labis na takot at pagkalito. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan kitang gawin ang gusto mo, Joaquin? Putol ni Corazon sa kanyang sinasabi. Hinayaan kitang ipakita sa akin kung sino ka talaga kapag wala ka ng kailangan sa akin. At tignan mo ang kinalabasan. Napatunayan mong ang tanging bagay na mas mahal mo kaysa sa akin ay ang iyong sariling kayabangan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga kamera ay nakatuon na sa kanilang dalawa. Ang mga bulungan ng mga tao
ay tila naging isang malakas na ugong ng bubuyog. Ang bawat lihim, ang bawat sampal, at ang bawat pangaapi na naranasan ni Corazon sa loob ng 10 taon ay tila ba nabayaran ng isang sulyap lamang ng paghihiganti. Naramdaman ni Joaquin ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng kanyang plano na makiusap, ang lahat ng kanyang pag-asang muling makabangon, ay gumuho na parang kastilyong buhangin sa harap ng isang dambuhalang alon. Ang babaeng dati ay pinapakain niya lamang ng mga tira-tirang atensyon ay siya palang may-ari ng bawat hanging kanyang nilalanghap. Isang matinding bugso ng pagsisisi at kahihiyan ang bumalot sa buong pagkatao ni Joaquin. Sa harap ng lahat, sa gitna ng nagniningning na ballroom, dahan-dahang bumigay ang kanyang mga binti. Dahan-dahang lumuhod si Joaquin sa harap ni Corazon. Ang kanyang ulo ay nakayuko at ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa laylayan ng mamahaling gown ng kanyang dating asawa. Corazon, patawarin mo ako. Please, maawa ka sa akin. Ang kanyang paghikbi ay narinig ng bawat taong naroroon. Isang tanong ang nanatili sa isipan ng bawat saksi sa gabing iyon. Ang isang reyna ba na binuo muli mula sa pagkakaapi ay may matitira pang puwang para sa isang taong tuluyan ng sumira sa kanyang puso? Nakatitig ang buong mundo sa luhang dumadaloy sa maruming pisngi ni Joaquin habang mahigpit siyang nakakapit sa laylayan ng gown ni Corazon. Ang bawat paghikbi niya ay nagdulot ng panginginig sa kanyang mga balikat. Isang tagpong hindi kailanman inakala ng mga taong naroroon na makikita nila mula sa dating mapagmataas na CEO. Ang bulwagan ay napuno ng tunog ng mararahas na bulungan at ang walang tigil na pag-ilaw ng mga kamera na tila ba naging mga saksi sa isang makasaysayang pagbagsak. Corazon, isipin mo ang 10 taon natin. Ang boses ni Joaquin ay basag at puno ng desperasyon. Nagkamali lang ako. Nalito lang ako dahil sa pressure ng trabaho. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Please, wag mo akong itaboy ng ganito sa harap ng lahat. Isang golden moment ang namayani nang dahan-dahang iniyuko ni Corazon ang kanyang ulo upang tignan ang mga kamay ni Joaquin na nakahawak sa kanyang damit. Ang kanyang mga daliri na may suot na mamahaling singsing ay hindi nanginig. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang braso ni Joaquin, hindi upang itayo ito, kundi upang isa-isang alisin ang mga daliri nito sa kanyang seda na gown. Ang bawat daliri na kanyang tinatanggal ay tila isang tanikala na tuluyan ng napapatid. 10 taon, Joaquin. Ang boses ni Corazon ay umalingaw-ngaw sa kabila ng ingay sa paligid, malinaw at puno ng dignidad. Ang 10 taon na binabanggit mo ay ang 10 taon na binuo ko ang kumpanyang ito habang nilalait mo ako sa loob ng ating sariling bahay. Ang 10 taon na tiniis ko ang bawat sampal at bawat pag-ismid mo dahil lang sa paniniwalang may puso ka pa. Tumingin si Corazon sa paligid, sa mga matang nakatuon sa kanya. Ang lalaking nakaluhod sa harap niyo ngayon ay ang lalaking itinapon ng kanyang asawa sa gitna ng ulan dahil lang sa tingin niya ay wala na akong silbi. Isang lalaking ninakawan ng sarili niyang pamilya para lamang itustos sa luho ng kanyang kabit. Sa sandaling iyon, lumabas si Valerie mula sa gilid ng ballroom, pilit na nagtatago sa likod ng isang kolum, ngunit huli na ang lahat. Ang mga spotlight ay mabilis na itinuon sa kanya. Ang lahat ng mata ay napuno ng pandidiri nang makita ang babaeng sumira sa isang tahanan. Wala na ang kanyang tapang. Ang tanging naroon ay ang panginginig ng kanyang mga labi, habang pilit na tinatakpan ang kanyang mukha. Hindi pera ang kinuha ko sa iyo, Joaquin. Pagpapatuloy ni Corazon habang muling ibinabaling ang tingin sa kanyang dating asawa, kundi ang karapatang tawagin ang sarili mong tao. Dahil ang isang tunay na lalaki ay hindi itinataas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-apak sa babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Attorney Ramos, ilabas na sila. Ang huling utos ni Corazon ay kasing lamig ng hangin galing sa labas. Dahan-dahang lumapit ang mga security personnel.
Hinawakan nila si Joaquin sa magkabilang braso at pilit itong itinayo. Ang bawat pagpupumiglas ni Joaquin ay nagdulot lamang ng mas matinding kahihiyan habang kinaladkad siya patungo sa pintuan. Ang tunog ng kanyang sapatos na kumakaladkad sa makintab na sahig ay tila bahudyat ng pagtatapos ng kanyang panahon. Corazon, hindi pa tayo tapos, Corazon. Ang sigaw ni Joaquin ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng sumara ang malalaking pinto ng ballroom. Naiwang nakatayo si Corazon sa gitna ng entablado. Mag-isa, ngunit hindi na nag-iisa sa kanyang pakikipaglaban. Ang bulwagan ay biglang napuno ng tunog ng malakas na pagpalakpak. Isang pagkilala hindi lamang sa kanyang yaman, kundi sa kanyang katapangan na muling buuin ang kanyang sarili mula sa abo ng pagtataksil. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Corazon, habang ang bigat sa kanyang dibdib sa loob ng 10 taon ay tila ba tuluyan ng naglaho, kasabay ng pagkawala ni Joaquin sa kanyang paningin. Isang katanungan ang naiwan sa puso ng bawat nakikinig. Kapag ang katarungan ay tuluyan ng nakamit, sapat na ba ang tamis ng tagumpay upang burahin ang pait ng nakaraan? O ang tunay na kapayapaan ay magsisimula pa lamang sa sandaling matutunan mong bitawan ang lahat ng galit? Ang bawat hakbang ni Corazon sa loob ng kalinga ni Corazon, ang pundasyong itinatag niya para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso, ay tila isang banayad na haplos sa kanyang sariling mga sugat. Ang sikat ng umaga ay pumapasok sa malalaking bintana, nagbibigay ng init sa mga puting pader na pinalamutian ng mga sining na gawa ng mga residenteng naroroon. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Pinalitan na ito ng isang malalim at payapang daloy ng hininga. Huminto siya sa harap ng isang batang ina na abalang nagpapakain sa kanyang anak. Isang golden moment ang namayani nang dahan-dahang kinuha ni Corazon ang isang nahulog na laruan mula sa sahig at iniabot ito sa bata. Ang pasasalamat sa mga mata ng ina na walang kaalam-alam na ang kaharap niya ay ang pinakamakapangyarihang babae sa bansa, ay nagbigay kay Corazon ng isang uri ng kayamanan na hindi kayang bilhin ng anumang shares ng kumpanya. Doon niya napagtanto na ang kanyang paghihirap sa loob ng 10 taon ay nagkaroon ng layunin, ang maging boses para sa mga walang boses. Chairwoman, handa na po ang sasakyan para sa inyong pagbisita sa sementeryo. Mahinang paalala ni Attorney Ramos. Pagdating sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang, dahan-dahang inilatag ni Corazon ang isang pumpon ng puting liryo. Ang amoy ng sariwang lupa at ang huni ng mga ibon sa paligid ay tila isang koro ng pagsangayon. Lumuhod siya at hinaplos ang malamig na marmol. "Nay, Tay, tapos na po," bulong ni Corazon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. "Hindi ko lang binawi ang ating dangal, kundi binawi ko rin ang aking sarili. Malaya na po ako." Sa kanyang pag-uwi, dumaan ang kanyang sasakyan sa isang bahagi ng lungsod na kasalukuyang sumasailalim sa malawakang konstruksyon. Mula sa bintana ng kanyang itim na SUV, nakita ni Corazon ang isang pamilyar na anino sa gitna ng mga scaffolding at naglalakihang bakal. Doon, sa ilalim ng nakatutunaw na init ng araw, si Joaquin ay nakasuot ng isang maduming helmet at kupasing t-shirt. Ang kanyang balat ay sunog na sa araw at ang kanyang mga braso ay nanginginig habang pilit na binubuhat ang mabibigat na sako ng semento. Ang bawat pagpukpok ng martilyo sa pako ay lumilikha ng ritmo ng pagsisikap na tila ba isang paraan ng pagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Sa malayo, nakita rin niya si Doña Remedios na nakaupo sa isang maliit na bangketa, nagtitinda ng mga kakanin sa mga manggagawa. Ang kanyang dating mapagmataas na mukha ay bakas na ng tunay na pagpapakumbaba. Pinanood sila ni Corazon ng ilang sandali. Wala siyang naramdamang tuwa sa kanilang hirap, ngunit wala rin siyang naramdamang pagnanais na tulungan sila. Ang kanyang puso ay tila naging isang malinis na papel, wala ng galit, wala ng pait. Tanging ang katotohanan na bawat tao ay kailangang anihin ang bunga ng kanilang sariling itinanim.
Isang matamis at payapang namang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Corazon habang muling umandar ang kanyang sasakyan palayo sa nakaraan. Ang bawat sentimong winaldas ni Joaquin ay naging aral para dito, habang ang bawat luhang pumatak kay Corazon ay naging hiyas na nagbigay ng liwanag sa kanyang bagong landas. Isang huling sulyap sa rearview mirror ang ginawa ni Corazon bago tuluyang lumiko ang sasakyan. Nakita niya ang kanyang sariling mga matang hindi na naghahanap ng katarungan dahil nahanap na nito ang kapayapaan. Attorney Ramos, tawag ni Corazon habang nakatingin sa malawak na kalsada. Ay cancel mo na ang lahat ng surveillance kay Joaquin. Hindi ko na kailangang malaman ang bawat galaw niya. Mula sa araw na ito, siya ay isa na lamang estranghero sa aking kwento. Isang katanungan ang naglaho na sa hangin, pinalitan ng isang matibay na paninindigan. Kapag ang sugat ay naging isang pilat na lamang, kailangan mo pa bang alalahanin ang talim na gumawa nito? O mas pipiliin mo ng masiyahan sa ganda ng iyong paghilom? Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang huling narinig ng mundo ang ingay ng iskandalo sa Corazon Holdings. Ang mga pahayagan ay mayroon ng bagong mga balitang pinagkakaabalahan at ang pangalang Joaquin de la Vega ay tila naging isang malabong alaala na lamang sa mga usapan sa mga marangyang coffee shop sa Makati. Ngunit para kay Corazon, ang bawat araw na dumaan ay hindi lamang pagbilang ng oras, kundi isang dahan-dahang paghabi ng isang bagong kumot ng kapayapaan. Nakatayo si Corazon sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan, isang simple ngunit eleganteng bahay na nakaharap sa dagat, malayo sa polusyon at ingay ng lungsod. Ang sikat ng papalubog na araw ay nagpapakulay ng orange at lila sa kalangitan. Ang mga alon ay marahang humahalik sa dalampasigan, lumilikha ng isang ritmo na tila ba oyayi para sa kanyang pagod na kaluluwa. Wala na ang suot niyang mabibigat na alahas. Ang tanging suot niya ay isang puting bestida na sumasabay sa ihip ng hangin. Dahan-dahang kinuha ni Corazon ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa. Ito ang litratong natagpuan ni Attorney Ramos sa mga lumang gamit ni Joaquin. Ang litrato nila noong sila ay nagsisimula pa lamang. Tinitigan niya ang mukha ng batang Corazon, ang babaeng puno ng pangarap, at handang ibigay ang lahat para sa lalaking mahal niya. Napatawad ko na ba siya? Bulong ni Corazon sa hangin habang ang bawat salita ay tila may kasamang bigat na unti-unting lumalagaan. Sa kanyang puso, alam ni Corazon ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik niya si Joaquin sa kanyang buhay. Hindi rin ito nangangahulugang kinalimutan na niya ang bawat sampal at bawat pait. Ang pagpapatawad ni Corazon ay ang pagpapasya na hindi na niya hahayaang ang galit kay Joaquin ang magdikta ng kanyang bawat gising sa umaga. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal sa isang relasyong sumisira sa kanya. Pinatawad niya ang tadhana sa pagbibigay sa kanya ng isang malupit na guro. Sa huli, ang pagpapatawad ay ang susi na nagbukas sa kanyang sariling bilangguan. Isang golden moment ang namayani nang makita ni Corazon ang isang maliit na ibon na dahan-dahang dumapo sa rehas ng kanyang balkonahe. Hindi ito natatakot. Tila ba nararamdaman nito ang katahimikang nagmumula sa babaeng nasa harap nito. Kumuha si Corazon ng isang pirasong tinapay at dinurog ito. Hinayaang malaglag ang mga mumo sa sahig para sa ibon. Ang bawat maliit na kilos na ito ay nagpapakita ng kanyang bagong pagkatao. Isang babaeng hindi na naghahanap ng katarungan mula sa ibang tao dahil nahanap na niya ito sa loob ng kanyang sariling puso. Nakarating sa kanya ang balita na si Joaquin ay isa ng regular na manggagawa sa isang malayong probinsya at si Doña Remedios ay dahan-dahan nang tinatanggap ang kanilang simpleng buhay. Wala nang balita kay Valerie na balitang nagtago na dahil sa dami ng utang. Ngunit ang mga balitang ito ay tila mga anino na lamang sa malayo. Ang tunay na tagumpay ni Corazon ay hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang pagtayo niya ng mag-isa ng walang takot.
Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Corazon habang ang araw ay tuluyan ng naglaho sa abot-tanaw. Ang bawat luhang pumatak sa loob ng 10 taon ay naging mga perlas ng karunungan. Ang bawat hapdi ay naging pundasyon ng kanyang bagong kalakasan. Ngayon, ang kanyang bukas ay hindi na nakakadena sa anino ng ibang tao. Salamat, bulong niya sa madilim na dagat. Isang pasasalamat sa bagong buhay na ipinagkaloob sa kanya. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento sa bawat nakikinig ay simple ngunit napakalalim. Ang iyong halaga ay hindi kailanman nakadepende sa kung paano katratuhin ng ibang tao. Ang tunay na yaman ay ang pagmamahal sa sarili at ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang mabuhay ng maligaya at malaya sa gitna ng lahat ng pagsubok. Habang ang mga bituin ay nagsisimulang magningning sa langit, dahan-dahang pumasok si Corazon sa loob ng kanyang bahay, isinara ang pinto ng may ngiti. Sa wakas, ang reynang matagal na nagtago sa anino ay natagpuan na ang kanyang sariling kaharian, isang kahariang binuo ng pag-ibig, katarungan, at ganap na kapayapaan.